Walong karera sa MetroTurf sa Biyernes. Karamihan 1,000 meters. Magaganda talaga karera sa MetroTurf. Biruin mo kahit manipis ang lineup, maganda pang bigay lalo na sa winner take all. Sana pala rin kayo. Ako rin sana. Kaya lang, ang hindi maganda yung photo finish. Nako, karera nung Miyerkules biruin mo nakita pa nila yung dead heat. Parang putik na nga yung picture. Nakita pa na dead heat yung dalawang kabayo. Pambihira naman. Oh. Pero anyway, simula tayo sa race 1. Gagamitin natin ngayon yung face analyzer na ginagamit ng iba sa group chat natin. Tsaka yung mga nakakaalam na gamitin nito para medyo maintindihan din naman ninyo paunti-unti kung paano namin ina-analyze o later on siguro kayo rin gamit ang analyzer. So magsimula na tayo sa race 1. Dito sa race 1, maiden kasi walang masyadong mga pruweba pero siguro tinitignan ko na lang namin yan dito sa performance rating. Ito talaga ang balak ko later on. Hindi yung static na programa. Kailangan yung na-arrange nyo interactive baga. Pero sa karera na ito, mataas yung performance rating ni Top Tiger. Hindi ko nagagamitin yung ibang parameters. Sosolohin ko na yan. Kasi maganda talaga yung tinakbo niya noong nakaraan. Medyo minalas lang. Tsaka siya talaga may experience dito. Solo ko na yan, numero 2, yung Top Tiger. Punta tayo sa race number 2. Yung mga columns, unti-unti kong ipapaliwanag para habang nagbibigay tayo ng giya sa mga susunod na mga karera, ma-appreciate nyo naman kung ano yung mga data na nakikita ninyo. I-arrange natin siya ngayon by style. Yan talaga yung para maintindihan o ma-imagine ninyo yung paano tatakbuhin ng karera. So dito, mauuna hopefully or base sa data, yung Biglang Buhos tsaka si My Boy Lollipop. Yung mga susunod naman na may pag-asa, si Maasahan dahil mataas ang aire, makikita nyo berde rin, no? Pag berde kasi ibig sabihin lamang yung mga parameters na yan. Tsaka makikita ninyo mataas din yung performance rating nila. Performance rating pala, yan yung average ng iba-ibang mga statistika nila. Papaliwanag ko yan sa hiwalay na video. Pero ang pili ko dito, Bahandi, kasi maganda yung tinakbo nito nung nakaraan. Mabigat ang laban pero sumigunda ito Bahandi ang una kong pili, numero 2, tapos yung numero 4 na Maasahan. Isa na namang 1,000 meters, meron tayong siyam na tatakbo. Meron nga pala kayong nakikita, ito nakikita din ninyo sa time card tsaka sa baseline na pinapublish natin. Meron diyang statistics, average rating. Ibig sabihin dito sa mga mananakbo na ito ngayon, sila yung unang tatlo na mayroong mataas na average rating sa kanilang huling 6 na takbo. Naobserbahan ko yan sa 12 taon na pangangarera ko, hindi mo na kailangang reviewin yung 20 baseline na makikita mo dun sa halimbawa sa index.
hanggang 6 lang sapat na-prove ko na yan, hindi mo na kailangan reviewin lahat. In fact, kapag medyo mababa ang grupo, lalo na yung bandang nasa dulo, hanggang 35 days ka lang magre-review. Hindi mo na kailangang reviewin yung mga nung nakaraang taon o kaya nung 6 months ago. May hangganan po. Kasi hindi niya na mauulit minsan. Pwera na lang kung talagang super horse yan. Yung performance niya na maganda dati. By the way, yung pace analyzer, ito yung mga takbo nila. Yung nakikita yung mga data, takbo nila yan sa huling 6 na takbo nila. Yun. So, moving on. Parang dito gusto ko talaga mag-solo na lang dahil yung dalawang 1 and 1A lamang Unang-una, bakit? Pag sinort mo by performance rating, silang dalawa yung nauna. Tapos, si Quincy pa rin mauna rito Yung Shinshiro, yung panalo niya, mas mababang grupo. RS610 nanalo yung Quincy o yung magandang best time niya. May makikita din pala tayo dito, BPT. Best projected time. Hindi ako nag-aanunsyo ng programa, pero yan ang ibig sabihin yan. Best projected time, by the way, yung ginagamit nating conversion, hindi linear. Kinukonsidera niyan yung timbang. Yan, kung halimbawa mabigat ang timbang, syempre nakaka-apekto yan sa projected time. So, moving on, solo na ako dito. 1 and 1A. Race number 4, JTC nga po pala is yan yung arrange jockey trainer combo. So minsan makikita nyo 0, ibig sabihin yung pinasakay na hinete hindi pa nanalo dun sa trainer. Sa lahat ng kabayo na tinetrain niya. Papaliwanag din natin yan later on. So i-arrange natin uli by running style. Tignan natin kung sino mauna. Nakita nyo na ngayon si Arigato Prediwong at Yunisa Naiya. Kasi yan mga front runner sila. Makita nyo F. So front runner, stalker. Pag may C, closer yon. Yung susunod na makikita nyo yung numero 7. Yan yung speed points. So kung may dalawang front runner, 7 yung Arigato, 7 si Prediwong, mas mauna yun kay Kusing. Although front runner din si Kusing. Kasi syempre kailangan may mauna dyan dahil pare-pareha sa front runner. Sino ang mas mauna? Yung mas mataas ang speed points. So pipili ulit tayo dito. Pag nag-arrange tayo ng, ito yung unang pinakamadaling paraan, performance rating. Pero i-check mo rin yan sa running style tsaka sa grupo kung saan siya nanalo at gaano katagal na. Dito, recency ang kukunin ko dito. Kasi maganda yung tinakbo ni at nasa harapan niya ni Yunisa Naiya. So isa yan sa pipiliin ko. Yung isa naman kukuha ako ng medyo off the pace. Avenue Shopper ang kukunin ko dyan. Makikita nyo, berde rin lahat. Although berde rin lahat si Arigato, ang tagal na sa ilang days ago, 47. Sa bagay, ito, 73. Pero maganda kasi yung last run nito Pinagbabasihan ko rin, wala lang dito yung last run. Maganda yung last run ni Yunisa Naiya. Ayun makikita nyo rin dito pala. So, 918. Pangatlo siya sa may magandang huling takbo. So, ang pili ko dyan, Yunisa Naiya, tsaka Avenue Shopper. Na tayo. 1,000 meters na naman. Pero ngayon, medyo marami ang tatakbo rito. Kaya, medyo mahirap to. Pagka ganyan, pag 1,000 meters pala,
ang magandang tip ko sa inyo, kukunin niyo yung may experience, magandang takbo sa 1,000 meters. Ito kahit hindi recent, basta nasa huling 6 na takbo niya, kukunin niyo yung may magandang record sa 1,000. Madalas may nalalyamado kasi maganda yung tinakbo sa 1,2 or 1,4. Pag kinonvert mo yung tempo, maganda, 59, 58. Kaya lang, pag tumakbo ng 1,000 meters, disappointing. Kaya ang ginagawa ko talaga dyan, pagka 1,000 meters, kinukuha ko yung may experience na sa 1,000 meters. Dito, ang nakikita ko may experience, saka yung magandang last run niya, si Buhayang Bato. Ayun, kita nyo, pag in-arrange ko yung performance rating, pangalawa siya kay Lab Radio. Kaya yan ang unang pili ko, si Buhayang Bato, na yung aire lang ang hindi maganda, no? Pero off the pace runner kasi to pwedeng harap, pwedeng sunod. Kaya tingin ko handa nang manalo yan dyan. Si high quality, kasi yung kabayo na yan, tingin ko meron na yan Kaya ang pili ko dyan, numero 3, Buhayang Bato, tsaka si high quality. Punta tayo sa race 6. Arrange natin by style. Imagine natin kung paano tatakbuhin. Truthmaker, mauna, tsaka Primero Soldado. Ito yung sinasabi ko. Although maganda yung prueba ni Truthmaker, kahit tignan pa siguro natin yan dun sa mga paboritong programa ninyo, lalabas na maganda yung prueba niyan. Pero yung ginawa niya is sa RS610, si Primero Soldado sa RS1115. Bukod pa sa yung jockey trainer combo, si Pat Dilemma, 27% ang winning sa trainer ng Primero Soldado. Kaya yan na yung unang kukunin ko. Gis ako dyan, Primero Soldado. Ang isa kong pili, doon ako sa medyo re-remate kasi katakot-takot na lutsahan niya, no? Doon ako sa manonood na Air Class. Mataas din naman in fact, highest nga ata yan Oo nga. Kahit nandun siya sa bugaw o sa bandang huli, pagka naglargahan yan para sa 1,000 meters, palagay ko may tsamba yan. Race number 7, puro 1,000 Ito, napansin ko lang, no? Nung Miyerkules na naman, race number 5, wala nang spread. Pag tinignan mo yung winner take all, di ba, makikita mo naman kung ilan pa yung live Pagka dalawang karera na lang pala, wala na silang pinapakitang spread. Kung gusto nila magtiwala ang bayang karerista, dapat transparent sila. Ayoko. Kaya lang talaga disappoint kasi walang magawa yung mga mananaya syempre tataya na lang, wala. Photo finish, transparency din dapat yan sa bayang karerista, wala. Hindi maayos. Akala ko ba darating na? So, moving on, dapat kukunin ko dyan si My Dad Bogart. Pero, nakita ko medyo baba dito. Ayan RS2227 ginawa yung kanyang best time. Bakit ba yun ang lumalabas? Ni Lucky Nono. Kaya yan ang aking unang pili, yung numero 3.
Susunod, yung nandun din sa harapan, ang kukunin ko, hindi pala, susunod lang, si Aliana. Race number 8. Parang gusto ng solohin ditong taas oh. Good reason. Mauna pa. Taas pa aire. Perde lahat. Kaya lang, problema lang, tagal na yon. Kaya kukuha akong pang safety dyan. Kukunin ko si Happy Kid, numero 11. So, sana medyo nakakasunod kayo bakit ito ang ginagamit ko. Hindi po ako nagtitip ng kursonada ko lang o kaya yung info, wala akong info. Hindi rin ako naniniwala dyan. Kasi sila mismo nasisilat eh. Kaya nagbabase ako sa statistics. Good luck po. Sana manalo. Hindi naman kayo lahat. Pag nanalo tayong lahat, wala nang dividendo. Happy racing.